si Alejandro, isang malupit na boss ng drug cartel, ay pumasok sa isang adult bar. Hinahanap niya ang isang dealer na nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng pagnanakaw sa cartel. Gayunpaman, ang tanging naruroon ay ang kasintahan ng dealer na si Lizzie. Sa banta ng panganib, nag-iwan si Alejandro ng isang nakakakilabot na mensahe, dapat siyang makita ng kanyang kasintahan sa lalong madaling panahon, o magkakaroon ng mga kahihinatnan. Inihayag naman ni Lizzie na si Jensen ay hindi talaga niya kasintahan, ang kanilang relasyon ay isang panandaliang pagtatagpo lamang at wala na silang komunikasyon mula noon. Hindi nakinig si Alejandro sa kanyang mga salita. Sa isang mabilis at nakakatakot na kilos, naglabas siya ng kutsilyo at nagbanta na papatayin si Lizzie at ang kanyang pamilya kung hindi ito tutulong sa paghahanap kay Jensen. Habang sinusubukang umalis ni Lizzie sa bar, isang security guard na nakasaksi sa pananakot ang nakialam para harapin si Alejandro. Hindi alam ng guard na hinahamon niya ang isang taong walang awa. Sa isang iglap, kinitil ni Alejandro ang buhay ng guard ng walang pag-aalinlangan, at umalis sa bar sa gitna ng katahimikan. Lumipat ang salaysay sa isang payapa at liblib na lugar sa labas ng lungsod, kung saan nakatira si Badri, isang retiradong secret agent na piniling mamuhay ng payapa kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Sophie. Sila ay naninirahan sa isang katamtamang kabin sa gitna ng kagubatan, malayo sa kaguluhan ng buhay sa syudad. Ang kanilang buhay ay simple. Hindi tulad ng ibang mga teenager, si Sophie ay pinalaki ng may mahigpit na disiplina. Ang kanyang ama ay mapagbantay, sa halip na takutin siya tungkol sa mundo, tinuturuan niya itong humawak ng baril. Nakapagtataka, tinanggap ni Sophie ang ganitong kakaibang pagpapalaki at itinuturing itong normal. Sa pagbubukang liwayway, sinisimulan ni Badri ang kanyang araw sa isang panalangin, na nagpapahayag ng kanyang malalim na pananampalataya at pasasalamat para sa kanyang pamilya. Ang araw na ito ay may espesyal na kahalagahan, kaarawan ni Sophie. Naghanda siya ng cake at isang regalo habang ito ay natutulog pa. Pumunta siya sa bayan para bumili ng hunting supplies at sa kanyang regular na tindahan, nakakita siya ng isang murang lawnmower na nasa maayos na kondisyon at binili ito. Pagbalik sa cabin, nagising si Sophie at natagpuan ang kanyang regalo, isang semi-automatic lock, isang bagay na matagal na niyang ninanais. Matapos itong itago ng maayos, pumunta siya sa kalapit na ilog para mangisda. Bigla, nakarinig si Sophie ng isang malayong pagsigaw ng saklolo. Imbes na sumuong sa panganib ng walang plano, umasa siya sa kanyang survival instincts at umuwi para ipaalam ito sa kanyang ama na kaka-rating lang mula sa bayan. Sama-sama silang nagpunta sa pampang ng ilog at nakita nila ang isang dalagang nagngangalang January na lumulutang sa tubig, sugatan. Agad na napansin ni Badri ang tama ng baril sa tagiliran nito at nais siyang dalhin sa ospital, gayunpaman, pakiusap ni January na huwag gawin iyon. Dahil sa limitadong medical supplies, ginawa ni Badri ang lahat para pigilan ang pagdurugo. Ang susunod na mga pangyayari ay magbabago sa kanilang buhay. Matapos gamutin ang sugat ni January, nagluto si Sophie ng mainit na chicken soup. Sa gabi, pinaalalahanan ni Badri si Sophie na panatilihin ang distansya kay January dahil hindi nila alam kung sino talaga ito. Ang pangunahing alalahanin niya ay ang kaligtasan ni Sophie. Kinabukasan, nagising si January na nakaposas sa kama. Ipinaliwanag ni Sophie ng mahinahon na ito ay bahagi ng safety protocol ng kanyang ama. Sa kabila ng sitwasyon, naramdaman ni January ang mabuting intensyon ni Badri at Sophie. Samantala, pumunta si Badri sa supermarket para bumili ng gamot at malinis na damit para kay January. Nagulat siya nang makasalubong ang kaibigang si Sheriff Blake kasama ang bago nitong partner na si Davenport. Gabi na nang lapitan ni January si Badri. Sa isang sandali ng kahinaan, ibinunyag niya ang katotohanan. Pag-uwi niya galing trabaho, nakita niyang tinutorture ang kanyang roommate na si Lizzie ng dalawang lalaking nakamaskara. Hindi siya kasangkot sa gulo, ngunit nasugatan siya. Dinala sila ng mga sospek sa ilog, kung saan binaril nila ang isang lalaking kasama ni Lizzie at itinapon ang bangkay nito sa tubig. Sinubukan ni January na tumakas ngunit binaril siya sa tiyan. Inakala nilang patay na siya kaya iniwan siya ng mga salarin. Kinabukasan, pinuntahan ni Badri ang pampang ng ilog at natagpuan ang bangkay ni Lizzie. Alam niyang malalaman ng mga pumatay na buhay si January kung makikita nila ang bangkay ni Lizzie, kaya ginawa niya ang masakit na desisyon na ibalik ito sa ilog. Ibinahagi niya kay Sophie ang natuklasan, at nagdesisyon silang tulungan si January na gumaling. Makalipas ang ilang araw, nagpasalamat si January kay Badri sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Badri na dadalhin siya sa isang klinika na pagmamayari ng isang kaibigan sa susunod na araw. Sa gabi ring iyon, nahuli ni Alejandro si Jensen, isang tiwaling pulis na nagtatrabaho para sa kanya at nagnakaw ng mga gamit. Matapos hindi magsalita si Jensen, pinatay siya ni Alejandro ng walang awa. Kinabukasan, habang papunta sa klinika, naantala ang sasakyan ni Badri dahil sa isang insidente. Nalaman nila mula kay Sheriff Blake na natagpuan na ang bangkay ni Jensen at kalaunan ay ang kay Lizzie. Napansin ni Davenport na may kasamang babae si Badri, ngunit idinahilan ni Badri na ito ay bisita lamang. Dahil hindi naligtas ang klinika, dinala muli si January sa cabin, nalaman ni Badri na hahanapin ng mga tauhan ni Alejandro si January dahil siya ang tanging saksi. Dumating ang dalawang estranghero sa cabin, ngunit napaniwala sila ni Badri na walang ibang tao roon. Gayunpaman, bumalik ang isa sa kanila para patayin si January. Napatay ito ni Badri at Sophie, at kinailangan nilang sunugin ang bangkay at iligpit ang sasakyan para walang ebidensya. Sa isang lihim na pagkikita, inamin ni Badri kay Sheriff Blake na buhay si January.
Binigyan ni Badri si January ng pera at pinaalis ito kasama ang sheriff para ilipat ng lugar. Pagkalipas ng ilang araw, nang subukang tawagan ni Badri si Sheriff Blake, hindi na aktibo ang numero nito. Pumunta sila sa police station at nakaharap si Davenport, na nagbigay ng mga kadudad ang sagot. Nang gabing iyon, dumating si Davenport sa cabin para atakihin sina Badri. Nagtagumpay si Badri na huliin si Davenport at sa ilalim ng pagbabanta, umamin ito, patay na si Sheriff Blake at hawak na ni Alejandro si January. Dahil sa galit, pinilit ni Badri si Davenport na ituro ang lokasyon ni Alejandro. Bago umalis, nag-iwan si Badri ng sulat para kay Sophie sakaling hindi siya makabalik. Sa pabrika, nagkaroon ng matinding labanan. Si Badri ay nabaril sa dibdib, ngunit nailigtas siya ni Sophie sa pamamagitan ng pagbaril sa mga kalaban. Matapos ang magulo at madugong labanan, napaslang ni Sophie si Alejandro at nailigtas nila si January, natapos ang bangungot. Matapos ang mahabang paggaling, tinanggap ni Badri at Sophie si January sa kanilang tahanan, kung saan siya sa wakas ay nakaramdam ng kaligtasan. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa Recap Master PH para sa mga bagong videos at movie recaps.